Ayan, good morning mga idol. Ito yung puno ko na tugas. I-share ko sa inyo itong tugas na to. So, nung mabili natin to, ay marami siyang mga sanga sa baba. Kagaya nito. Buhay ito dati. So, tinanggal natin, pinatay natin dahil ito yung napili kong front sa kanya. Dahil kung saan nasabi sa inyo, ayan, ito nyo. Yung curve, ayun yung curve, ayun. Nakita niyo, konting-konti lang curve niya. So, doon papunta yung front sa side. Ayan, naka-side siya, di ba? So, ito ngayon yung front natin na napili. And then, ang ginawa natin ngayon sa kanya, nung pagdating dito, binalatan ko na yon para makuha natin yung tapering. So, ayan. So, ulitin natin, ano ba yung tapering na tinatawag? So, malaki, then, papaliit. Okay? So, tapos, binili ko tong materialis na to. Basta mga idol, unang-una nating titignan sa puno ay yung base. Ayan. Base ang number 1 sa bonsai. Kasi kung super ang materialis mo sa likod, sa movement, lahat nandyan na sa taas, pero wala kang base. Di ba? So ito yung unang tinitingnan natin. So yung rotary na yan, ayan, nakita nyo. Ayan. Ngayon, bakit ko napili ito din na front? Hindi lang din doon sa mismong position niya na dahil nakabaw sa atin yung trunk. So ito yung tinitingnan pang isa sa material. Nakita nyo to? Ayan, nakita nyo to? So ito yung pinakabuka, pinakalapad ng base. And then ito ngayon, nakikita nyo, itong nibari na to is wala dito sa mismong sentro ng gitna na to. Nandito sa gilid. Tsaka ayan. So, ang first branch natin at second branch natin ay nagiging ano din ng base. Kung nasan yung ating first branch, halimbawa ito yung first branch natin, ay nakasentro siya. Ayan o. Ayan. Nakita nyo? Balance. Di ba? So, ito naman, titignan natin. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Nakita nyo? O, yun. So, madalit salita, ito na yung pinaka-final na kanyang front dahil nakita na natin yung mismong pagbuka ng base at yung mismong sakto ng ating sanga. So kagaya nito, napaka-buenas natin mga idol. Nakita niyo yan? Ano to? Makinis to. Nagkaroon siya ng supling dyan. Nagulat ako na magkaroon dyan. Okay? So tapos, ito ngayon ay mamakinahin natin to, yung part na to. Tsaka ayan, tsaka ito. So tatanggalin na natin yan. So malakas na tong puno na to kaya kahit maalog to, hindi basta-basta mapuputol ang mga hair roots nito. Then ito ngayon tatanggalin na natin yan dahil pale. Hindi siya tatagal, nakita nyo? Ayan, nag-crack. Ibig sabihin, bata yan. Kita naman sa katawan ng tugas, talagang bata. Bata pa tong tugas na to. Hindi ganyan ang matandang tugas. Then ito ngayon, share ko sa inyo. Nakita niyo yung sanga na yan, pinipilit kong kunin yan para magkaroon ng kakaibang forma yung puno na to. So, ang problema sa nakikita ko, parang habang tumatagal, nakikita ko na yung kalalabasan niya. Ito niyo yung sanga sa ilalim, kung saan tumubo yung ano natin, yung sanga. So, ito. Kung ito, nakaayon to ditong ganyan, nakaayon tong ganyan, yung primary nito, kukunin ko yan. So, tinry ko lang naman na na kunin to ngayon dahil parang meron ako nakita sa kanya na maganda. Pero habang tumatagal, sabi ko nga, hindi naman yan basta-basta nakikita kagad eh. So, kung titignan nyo, medyo naka-slant siya na parang ang pangit tignan, di ba? So, naisipan ko na tanggalin dahil medyo awkward para sa akin yung design. Dahil nakita nyo, ito na yung first branch natin. So, dito na tayo magsisimula sa first branch na to. So, bali ito ngayon, itatanggalin na natin para makita natin yung mismong linya ng trunk na walang nakakross. So, yun. So, minsan sa Yamadori, walang kaso basta maganda na yung nagiging abang natin. At pwede naman talagang gamitin. Kaso nga lang sa akin, pagka ganitong itsura ng sanga at nakakagulo doon sa mismong movement ng trunk, para sa akin, tatanggalin ko yan. So, hindi naman kawalan yan dahil kompleto naman ako. Meron na first branch, meron na second. Ayun yung back. Ayun yung back. Then, sunod, apex na tayo. So, ngayon, ito ngayon tugas na to ay papakita ko sa inyo. Maraming variety ng tugas. Iba-iba. Medyo hindi natin masasabi pagka may bili tayo ng material
sa seller kasi pag sinabing tugas, it's tugas lang. Pero ang totoo niyan, maraming variety ang tugas sa Jensan. Merong mga pino, merong bilugan dahon, merong pahaba, may kulot, may malaki ang dahon. So ito na tsempuhan natin, bukod sa maganda ang base niya kahit walang mga primary na abang from nature, kinuha ko siya dahil meron akong nakita sa kanyang meron akong nakita sa kanyang maganda na kalalabasan. Then, ito yung sinasabi ko sa inyo na magandang tugas. Ito nyo yan, simula pa lang, nakitaan na natin ang itsura yung dahon niya. Ayan, oh. Ganda ng dahon, di ba? So, pinong-pino. So, sa malamang na ito, talagang pag nag-pads to, super ang itsura ng dahon nito. Ayan, nakita nyo. So, ito yung magandang tugas. Ayan, nakita nyo. Yan yung tugas na kung sakali man na gusto nyo mag-wrap, ito yung gamitin nyo na tugas para mas maganda maging paddings natin. So, papakita ko sa inyo yung ibang mga tugas na malaki dahon at iba-iba talaga. So, ito yung tugas na malaki ang dahon. Ayan, nakita nyo. Kahit na nasa malapit sa katawan, nakita nyo, laki ng dahon pa rin. Diba? Although pumipino yan, pero hindi naman ganun kapino. So, katandaan na lang siguro, doon pa lang siya pipino. Yung talagang matandang-matanda na. Hindi kagaya nung nasa loob na sobrang pino talaga. Simula pa lang, materialis pa lang siya. So, ito, nakita nyo, laki ng dahon. No? Di ba? So, yun yung malaki dahon na tugas. Tapos, ang napansin ko sa kanya, hindi siya gaya ng pino na twig, ay na dahon na mabilis mag-ramify, mag-multiply at saka kumapal ang twigs niya. So, ito naman yung isa na variety ng tugas. So, ito naman yung variety ng tugas na kulot. Meron siyang gilit-gilit sa gilid. Ayan, ito niya. So, ito kulot to mga idol yung pagkadahon niya. Ayan, nakita niyo? Medyo kulot. Ayan. So, mabagal siya. Mabagal naman to. Hindi siya ganun kabilisan na umusad. Kapag nagustuhan niyang di magwild, di magwawild. Ito nyo, ting-ting pa rin. Ang tanda na nito. 9 years old na to mga idol. Ayan. Ayan. Ting-ting na ting-ting ang mga dahon niya. Ang mga sanga. Tsaka, grabe. Ayan. Ito yung pinipino naman niya. Ayan. Mas pino siya. Kaso nga lang slow grower naman tong isa na to. So mabagal yung isang tugas na to. Ayan. So ito naman yung tugas na malaki ang dahon na ito yung pinipino niya. Ayan, nakita nyo. Hindi pantay-pantay, may malaki, may maliit. Ayan, nakita nyo. Ito, pino, di ba? So pino yan. Ito naman ang laki, di ba? So, ang ginagawa ko dyan, tinatanggal ko yung malalaking dahon, iniiwan ko yung maliliit. Tapos, kaka-clip and grow, nakukuha naman natin paliitin yung dahon kasi napakatagal bago siya pumino. Ayan, tingnan nyo. Naka-clip and grow na yan, pero may malaki pa rin. Diba? Laki pa rin ang dahon niya. Pero, gusto ko siya, kahit na mabagal mag-ramification yung mismong dahon niya. Kasi kung di ko to gusto, wala na to dito. Joke lang. Ito niya, ayan. Talagang iba-iba ang variety ng tugas, napakarami. May makapal pa nga na dahon ng tugas. So ito si acacia type, ayan. Yung itsura niya mukhang acacia. Ayan, ito naman yung iba. So ito naman yung tugas na si triple trunk. So pino ang dahon niya at yung dahon niya medyo may balahibo siya. May mga balahibo. So, napansin nyo, iba-iba, napakadami, di ba? So, ayan, nakita nyo. Iba yung dahon nito. Tapos, sumosobra din siya ng pino. Grabe, ayan, nakita nyo. Halos gamunggo, maliit pa sa munggo. Ayan, nakita nyo, daliri ko na yan. So, halos pumipino pa siya. Ayan, nakita nyo yung dahon sa ilalim. Ganyan ang nililiit. Tapos meron pa akong ano sa inyo na sa tugas, merong napakabilis maghilom na pag tinanggal mo yung mismong sanga or unwanted sa ating puno, ang nangyayari sa kanya, ganyan ang nangyayari. Yan, nakita nyo, nagkakaroon ng bukol-bukol. May mga ganyan tugas hindi lahat ng tugas ganyan. Ito yung workshop natin. Tsaka ayan.
So naghahabol tayo ng trabaho. Ayan. Na-dry ito eh. Oh. Dry na dry. Dehydrate talaga. Hindi pa makausad. So makita nyo sa tugas kapag ka talaga ano siya, yung naghihilom kagad, napakabilis. Pagka pinutol nyo yung sangat naghilom kagad ng 1 linggo, 2 linggo, yun yung sinasabi ko na bumubukol yung katawan. So ayun, napansin nyo, di ba? Hindi lang isang species, isang variety ang tugas. Hindi, yung pinakita ko sa inyo na yan pa lang yun, pero marami pa. Marami pang ano, merong plat na parang may gilit-gilit din na pino. Merong pino na kulot-kulot. Merong namang pino na kitang-kita pa rin yung guhit na yan. Ayan, yung guhit na yan. So yun, napakarami. Hindi lang isa, hindi lang 2, hindi lang 5 ang variety ng tugas from Jensen. So, kung nakita nyo na, ako kasi gano'n na sa akin ha. Halimbawa, ito. Ito yung nakita ko magandang variety ng tugas. Bubuhay ako ng cuttings ito. So, pag nakabuhay na ako ng cuttings ito, yung mga bagong materyales ko na tugas, igagrab ko yan. Para pare-parehas sila ng dahon at hindi tayo mahirapan sa pagbuo. Kasi sa kwento ko, di ba, napansin nyo, may mabagal, may pinong-pino, merong kulot, merong malaki dahon na hindi appealing minsan. So, napipilitan na lang tayong buuin dahil nandyan na yan eh. Kaya wala tayong magagawa, di ba? So, kung kayo makakita ng ganitong tugas at meron kayong bagong materyales, bumuhay na kayo ng cuttings niyan at i-grab nyo na para mas maganda ang kalabasan ng dahon ng ating puno. So, yun lang mga idol. At sana meron kayo napulot na tips dito sa aking binlog ngayon. At maraming salamat sa inyong suporta. God bless. Yung.